Magkano na ang SSS contribution ngayong 2024? So yan po ang pag-uusapan natin sa video na to. Kung ikaw po ay bago dito po sa ating channel, please huwag kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa ating Facebook page na Kaalaman Tutorial dahil i-upload ko rin po ang video na to doon po sa ating Facebook page. So pag-uusapan niyo po natin yung SSS contribution table sa 2024, i-discuss po natin yan. Kung ikaw ay employee or trabahante, kung ikaw ay kasambahay, or kung ikaw ay voluntary or self-employed member at saka yung pati na rin yung sa OFW. So let's see kung meron nga bang pinagkaiba sa 2023 or sa previous years at yung contribution ngayong taong 2024. So ito na nga po yung ating SSS contribution table sa 2024. So para sa mga nagtatanong kung paano ito mahanap or kung paano ito ma-download, so punta lamang po kayo ng inyong Google Chrome. Kahit sa cellphone, pwede nyo po makita ang SSS contribution table. Tapos i-search nyo lamang po SSS contribution table 2024. So ito yung lalabas. Marami ring website yung nagsusulat tungkol po dyan. So ito yung i-click po ninyo. Tapos yun na po yung makikita po ninyo yung PDF file na in-open natin. So, ayan, let's explain na. So, if you can see here, so effective January 2023, kasi nga po, nag-umpisa yung, last year pa nag-umpisa itong contribution na to, tapos, itong changes sa contribution na to, tapos wala pang pagbabago hanggang ngayon. So, until now, 14% pa rin po yung employer-employee share, pati na rin po sa OFW. So, i-explain po natin kung paano mo po maiintindihan or malalaman kung ano or magkano yung dapat mong bayaran sa SSS. So, sa employer-employee muna tayo. So, dito sa employer and employee, bakit dalawa? Kasi yung sa kapag nagtatrabaho ka, may share yung employer mo, tapos ikaw din bilang trabahante, kung yung magre-reflect sa payslip mo, yun yung share mo bilang trabahante, yun yung deduction sa sahod mo. So, paano malalaman? Dito sa first column, makikita mo range of compensation. So, nandito ito yung, kung dito, yung nabilong yung inyong sahod. So, halimbawa, kung ang sahod mo ay 4,250 hanggang 4,749, so yung basihan dyan ng SSS ay itong 4,500. So, dyan ka nabilong. Tapos, dito mo makikita sa pinakalas na column yung share mo bilang employee. So, ayan, ito, 202.50. Itong EE, yan yung employee. Itong ER, yan yung sa employer. So, again, kung nandito nabilong yung sahod mo sa 4,250 hanggang 4,749, so, yung basihan dyan ng SSS ay 4,500. Tapos, yung share mo bilang empleyado ay 202.50. So, 14% kasi yung total. Tapos, yung sa empleyado, yung sa employer ay 9.5%. Yung sa empleyado naman ay 4.5% lang. So, that is 4,500 times 0.45. I mean, 0.045. So, ganyan po yung pagkuha ng inyong SSS deduction. So, yung pinakatingnan mo kung saan nabilong yung bracket ng inyong sahod, kung saan nabilong, tapos yun yung basihan ninyo. So, for example, yung sahod mo ay 10,250 to 10,749. So, yung basihan ng SSS ay ang 10,500. Tapos, yung share ng employer ay 1,007. Tapos, yung magre-reflect sa payslip mo ay ito, 472.50. So, ayan, dapat marunong ka bilang empleyado para alam mo kung paano, alam mo kung tama ba yung naging deduction sa iyong payslip. So, again, 14% total. Tapos, yung share mo as employee ay 4.5% lamang. The rest, na 9.5%, yung employer mo na yung magbabayad. So, sa kasambahay naman, kung ikaw ay isang kasambahay, dito tayo sa household employer, so 14% pa rin. Pero, ang kaibahan lang ay yung sumasahod ng below 5,000 na kasambahay ay wala silang babayaran. Yung employer nila, yung magbabayad ng lahat, yung household employer. So, nakikita ninyo yung hindi naka-blue dito. Ayan, 710, yan yung babayaran ng employer. So, 710 divided by 5,000. So, 14% din yung sa household employer. Ayan.
Pero again, kung kasambahay ka, kung ang sahod mo ay below 5,000 pesos, wala kang babayaran sa SSS, pero yung employer mo dapat yung nagbabayad ng lahat ng contribution mo na halimbawa kung 4 hanggang 4,999 yung sahod mo, kung below nga siya 5,000, so ayan, 710 pesos dapat yung binabayaran ng employer mo. So, kung 5,000 ka na, yung sahod mo 5,000 hanggang 5,249, same din sa employer, same din sa employer-employee na may bracket na yung sharing ay 9.5% din yung sa employer mo, tapos ikaw na katulong ay yung babayaran mo po ay 225 pesos. So, yan po yung pinakamaliit na umpisa kung 5,000 yung sahod mo. Kung dito nabilong na bracket. So, dapat ay maintindihan po ninyo kung saan po dyan nabilong ang inyong sahod. So, halimbawa, kung sumasahod ka ng 5,300, so yung bracket, yung basihan dyan ng employer ay ito ng 5,500 kasi dito ka na nabilong sa 5,250 hanggang 5,749. Therefore, ang iyong babayaran ay 247.50. Ayan. So, kung talagang medyo nalilito po kayo, pwede po kayong mag-comment dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page na Kaalaman Tutorials para masagot po natin ang inyong mga katanungan kung saan po kayo banda naguguluhan. So, ayan. Tapos, yung sa OFW naman, yung pagkakaiba, sa OFW is sila lahat land-based OFW members. So, sila lahat bumabayad ng 14% kasi hindi naman po pwede na yung employer nila ay magbabayad dito sa Pilipinas kasi hindi na sila covered dito sa Pilipinas. So, kung ikaw na OFW, so dapat bayaran mo lahat. 14%, iyo lahat yan. So, same pa din, yung bracket mo nandito. Tingnan mo yung bracket mo dito kung saan dito yung nabilong yung sahod mo. Halimbawa, 17,000. So, yung babayaran mo is 2,380. So, iyo lahat yan. Tapos, sa self-employed member, so same pa din. Kung yung income mo, so yung bracket yung dapat mong dapat mong maintindihan kung saan nabilong yung sahod para malaman mo kung ano yung, kung saan ka nabilong na monthly salary credit. Tapos, yun yung tingnan mo. Ayan, so kung sa self-employed member, syempre hindi sila nagtatrabaho, sarili nila yung kanilang negosyo, kaya yung sila din mismo yung nagbabayad ng so same pa din, 14% buo na dapat mong bayaran. So halimbawa 5,000 yung sahod mo, I mean yung income mo sa yung as a self-employed member, so 5,000, so yung total mo na babayaran is 710. So, ayan, 14% pa rin. Tapos, saan na tayo? 14.2% nga po pala. Voluntary member and non-working spouse. So, parehas lang din po na dapat ay yung 14% kayo ang nagbabayad. So, sa voluntary member, kadalasan yung ikaw na mismo yung pumipili kung ano yung babayaran mo. Kadalasan yung minimum lang na 560. Kasi kadalasan ng voluntary member below 4,250 yung binabasihan. Depende kung gusto mong mag-voluntary ng mas mataas. Ayan, so punta ka lang ng SSS branch tapos sabihin mo lang sa kanila na gusto mong magpa-change ng iyong contributions. Kasi voluntary naman yan. Tapos sa non-working spouse, yung mga asawa na hindi nagtatrabaho, kung gusto mong magbayad ng SSS bilang non-working spouse, so tandaan na ang contribution ng non-working spouse shall be based on the 50% of the monthly salary credit of his or her working spouse. So, halimbawa, ang iyong asawa ay mayroon ding SSS kasi nagtatrabaho siya. So, halimbawa, yung monthly salary credit niya ay 5,000. So, yung MSC, ibig sabihin yan, monthly salary credit. So, kung ang monthly salary credit ng iyong asawa na nagtatrabaho ay 5,000, kalahati niyan, yun, 2,500, yan yung magiging basihan ng iyong contribution bilang non-working spouse. So, kung gusto mo na non-working spouse yung status mo sa SSS, so, ayan, balik tayo dito. So, yung example natin, kung 5,000 yung monthly salary credit ng iyong asawa,
So, ikaw na non-working spouse, so dito ka sa below 4,250 kasi kalahati ng sweldo ng asawa mo, yun yung basihan para sa'yo. Halimbawa, 10,000 yung monthly salary credit ng iyong asawa, so kalahati 5,000, yun yung basihan ng contribution mo. So, dito ka na belong sa 5,000. So, ibig sabihin, magbabayad ka ng 700 pesos kada buwan. So, kung non-working spouse. So, pwede ka naman maging voluntary member lang para hindi na gawing basihan kung magkano yung sahod ng iyong mister. And that's all for this video. Sana po ay nakatulong po sa inyo. At huwag kalimutang mag-subscribe po at mag-follow sa ating Facebook page na Kaalaman Tutorial at sa ating YouTube channel na Janice Darcy. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to. Questions regarding SSS contribution ngayong 2024, just drop your comment down below.